What's up guys? Good evening guys. Good evening mga pre. Guys, i-share nyo yung live. Guys, paki-share yung live natin pre. Pre, paki-share yung live muna saglit pre. Okay? Share nyo muna yung live ya. No? Maganda yun pag share nyo yung live. Good evening Isaiah 43 verse 19. Hello, good evening. Good evening Engineer Kurt. Thank you kay Ria Bell nag-share. Kay Engineer Kurt nag-share. Thank you so much pre. First day of school, guys. Tagal na ako nagla-live eh. Guys, matagal na. Guys, i-share nyo yung live muna natin. Pre-repost nyo. Reposting. Pwede repost, yeah. Thank you, Desire, sa pag-share. Hello, Sandy. Good evening. Good evening kay Van. May sagot agad. Open 15 slot. Yes, guys. Open yung mga slots natin. Mamaya ako i-open. Okay, thank you so much mga pre sa mga nag-share. Guys, keep sharing the live, okay? Keep sharing yung live, pre. And come back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words in cardboard. Got your pictures in my head saying number problem, meron yan. How to be smart like you guys. Hindi ako matalino guys. Masipag lang siguro. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Guys, 7 tayo mag-i-start ah. Yan. Nakalimutan ko na yung lyrics. Got some pictures in my hand saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Blue up page, yes! Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense. Thank you, Riri. Thank you so much, mga pre. 7 tayo mag-i-start, mga pre, ha? Wait, yan yung 7. Nakapasok ka sa 5 state universities na pinasukan ko. W sa'yo, pre. Thank you din sa'yo, pre, sa panonood sa akin. Kasi, wala din naman ako, guys, kung wala kayong nanonood. Saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just... Can you tell her where I am? Narinig ko tuloy yung boses ko, ayoko na kumantay ah. So number 1, we're going to start na pre. Okay, we're going to start sa number 1. Thank you, Engineer Kurt. Wait lang, i-clear out ko lang yung throat ko saglit. Kasi, parang barado. Okay, so number 1, we have this question. Yung warehouse daw, okay, we know na may warehouse. Ito yung warehouse. Yung warehouse, ayan siya, parang bahay. Warehouse yan ah. Okay, yung warehouse natin, meron tayong 1,200 boxes. Okay, may 1,200 boxes yung warehouse. Ngayon, during the first week, on the first week daw, we shipped out 25% pre. Okay, 25% ang na-ship out natin that the first week. Okay? We're going to focus muna on the first part of the question pre. On the first week, yung 1,200 na to, 25% niya yung na-ship out. Okay? So, what do we mean by 25% pre? Anong gagawin ko dyan? Hihimayin natin pre. Yung 25% is composed of 10%, and day 5%, di ba? Ganyan yung pagkakahati-hati niya. Sir, nakalimutan ko na yung lesson natin last week kung paano yung shortcut ng pagte-10% ng number. Okay. If we're going to get the 10% of a number, you would just need to move 1 decimal place to the left. Ayan na agad yung 10% niya, pre. Okay? So, the 10% of 1,200 is 120, pre, na dalawa.
Tapos, 5% is kalahati siya ng 10%, so we're going to get the half of this. So, 60 lang yan. So, all in all, in the first week, naka-ship out tayo ng ilan? So, 0, 0, carry 1. 300 boxes yung na-ship out natin in the first week. Okay, yung 300 boxes na to, na-ship out siya, meaning, naalis na siya sa warehouse natin, natanggal na siya sa warehouse. Now, what we are going to do is we're going to subtract, pre. Di ba 1,200 dati? Ibabawas natin dito yung na-ship out on the first week, magiging 900 na lang siya. Okay? Take note ha, this is the first week natin. Thank you, Eglet. Now, sabi naman daw, nung second week, 300 more boxes were shipped. So, 300 boxes ulit yung natanggal. Okay? So, dito, we're going to subtract again yung 300 boxes na na-ship out nung second week, but 2D. Nung second week, naka-ship out ulit tayo ng 300 boxes. So, sa warehouse natin, ang natirang boxes na lang is 600 boxes. This would be letter E, pre. Okay, we're going to get over the question again, okay? Run over the question ulit, ha? Yung warehouse natin, we have 1,200 boxes na available. Okay, available pa to. On the first week, 25% niyan yung na-ship out natin or na-ibenta natin. Okay? Sir, bakit may 10%, 10%, and 5% dito? Okay? Eto kasi, pag tinotal mo to, we're gonna get this value. Sir, saan nakuha yung 120? Yung 120 is yung 10% nito. Diba? We have said before na, pag kumukuha tayo ng 10% ng number, we would just need to move 1 decimal place to the left natin. Okay, so ayan yung 10% natin. 10%, 10% naging 60 siya because 5% is the half of 10%, pre. So, 300 yung na-ship out natin in the first week. Okay? So, 1,200 na available boxes minus 300 na na-ship out in the first week, 900 na lang. Sir, saan nang galing yung 300 ulit? Dito siya sa second week. Nung second week kasi, nakabenta ulit tayo ng 300 boxes. Okay, pre? Okay. Guys, i-share nyo muna yung live. Thank you so much, pre. And I'm gonna unbox sa ballpen. Naubos ko na yung ballpen ko na isa. Okay, please, guys. Please do share the live natin, guys. Please. Thank you so much, mga pre. I'm just gonna prepare the ballpens that we're gonna use. Okay? We're going to use a lot of ballpens, guys. Kasi, matakaw ako sa ballpen. Yes, guys. Yes, i-review. Okay, Vanilla Espresso present. Guys, kung may gifts kayo, you can send me heart me saglit, okay? Pag nag-send kasi kayo ng heart me, guys, you can send my picture. Isend yung picture ko, guys. Yung, ayun, no? Isend yung picture ko pag may heart me kayo. Okay, so you can send heart me's, guys. Tapos, send yung picture ko. Okay? Yan, thank you, Engineer Kurt. Sa number 2, guys, we have this question. Okay? Sabi sa number 2, di ba? Sa number 2, the average score, so may 8 applicants tayo. May 8 na tao. 8 na applicants. Ayun siya. So, sa 8 na applicants, ang average score nila is 84, pre. Okay, thank you, Migs. Tapos, thank you, Tuldok. Guys, yan ha. Yung 8 na yan is the participants natin and yung 84 na to is their average. Sir, anong gagawin ko dyan? You would just need to get the total, pre. Kukunin niyo yung total nila. Sir, paano magkuha ng total? You would just need to multiply, pre. Sir, anong imo-multiply ko? Imo-multiply mo yung number of applicants sa average nila. Okay? So, yung average ng applicants natin is 84. Ilan sila? Di ba 8 sila? Pag pinag-multiply natin, we're going to get 672, pre. Okay? 672 yung magiging total natin. Okay? 672 yung nakuhang scores ng 8 applicants natin. Specific grade, guys, general knowledge lang to sa math. Ngayon, sir, ano yung next step natin? Sir, ano yung next step natin? Our next step is we need to get the total. Ito total natin to lahat, guys. Okay? Lahat yan, ito total natin. So, dito, 78, 80,
82, 84, 86, 88, and 90. Ito total mo lang lahat yan, guys. Okay? 10, 28, tapos 8, 16, 24, 32, 40, 49, 58. So, meron tayong total na 588. Sa 6 na test scores, pre, sa 6 na test scores, nung pinag-plus natin, yung total nila is 588, pre. Sir, anong gagawin ko sa 588? You would need to subtract, pre. Ima-minus mo sa 672 na total, yung total din ng 6 na tao. Okay? Ay, 7 na tao. 588 to. And, pag nag-minus tayo dyan, this would become 84, pre. So, 84 yung score ng pang-8 na tao. So, ito yung score ng pang-8 na applicant natin. So, this is letter A, pre. Okay, ang ginawa lang natin is we multiplied, ha? Sir, ano ulit yung minultiply mo? Ang minultiply natin is kung ilan yung aplikante, tapos kung ilan yung average nila. Pag pinag-multiply natin yung applicants sa kanilang average, we would get 672, pre. Okay? Yung 588, nakuha siya saan? Pinag-plus kasi natin lahat ng values na to na given. So, ang ginawa lang natin is yung total minus yung total din ng 7 na tao. Yung matitirang number, yun na yung nakuha ng 8 applicant natin. Okay? Sa number 3 naman tayo, guys. Okay. Sa number 3, guys, ang gagawin lang natin dito is we're going to combine the like terms. Okay? Pagsasamahin natin yung may x, tapos yung walang x. Okay, makinig ha? Ito yung rule natin dyan, pre. Okay, may rule kasi tayo dyan, pre. Yung positive, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, it would become negative. Okay? Yung positive, magiging negative, and yung negative, magiging positive siya. Okay, remember this rule ha? Because we're going to use it on the next question. Okay? Dito na. 3/5 x. So, dito, 3/5 x, di ba? Yung positive 2/5 dito, pag nilipat sa kabila, it would become negative 2/5 x is equal to 42. Hindi mo naman kasi gagalawin yung 42, pre. Yung positive 12 yung ililipat mo dito, magkakaroon tayo ng negative 12 dito. Okay? Since yung denominator natin is the same, parehas silang 5, di ba? Pag parehas yung denominator natin, we're just going to copy it. Okay, i-copy mo lang siya. 5 lang din yun nasa baba. And 3 minus 2 is 1 over 5x. Ayun na yung may x natin. Is equal to 30, pre. Ngayon, anong gagawin natin dito? We would need to multiply the reciprocal of the fraction. Guys, kailangan natin i-multiply yung reciprocal ng fraction. Bakit? So that it would be cancelled out. Okay? Pansin nyo to ha. 5 times 1 is 5 and 1 times 5 is 5. Diba? Pwede na sila ma-cancel out kasi 5 over 5 is the same as 1. Okay? So, this would be cancelled out and sa kabila, you're going also to multiply it sa reciprocal ng fraction. Matitira si x, diba? Our x would become 150, pre. Okay? So, 150 na yung sagot natin. Okay? 150, this is letter C, guys. Anong letter F? Guidance ka, pre? Guys, please follow, guys, ha? Please follow and share the live natin, guys. And sa mga na-late, you can have the replay here, guys. Okay? Sa mga na-late, guys, you can watch the replay. Yes, may replay, guys, dito sa Red Up. Okay? Sa YT, guys, yung Red Up. Okay? Wait lang, guys, ha? I'm just gonna show you kung saan makikita yung replay. Guys, yung replay dito nyo mapapanood kay Sir Arx. Peace, peace, peace. Buti dinahita yung buka ako pag ganito. Guys, andito siya, oh. Ito yung replay natin, guys. Okay? Dito yung replay natin, guys, ha. Sa Red Up yung replay natin. You can watch the replay here. Okay? Sir, bakit ang patient mo magturo? Guys, ganyan talaga pag nagtuturo. Gusto nyo ba magturo ko ng pagalit? Tapos guys, yung worksheet guys, where I'm gonna post the worksheet and answer key dito. Pag nakaabot tayo ng 250k likes. Okay? 250k na top-tops, I'm gonna post the worksheet here. Okay? Tapos, kung may con kayo, kung may antag neto, kung may pang-gift kayo, guys, please do gift.
Thank you so much. Appreciated. Thank you, E. Thank you, AU, sa pag-share. Thank you, guys, sa pag-share ng live. So, number 8, guys, we have this type of question. Okay. Sabi dito, 8 years ago daw. Meaning nun, hindi siya future. Okay, mag-send kayo ng heart me, guys, kasi yun yung goal natin. 40 lang na heart me, kaya niyan. This is our question, pre. 8 years ago. From this statement here, na 8 years ago, pre, meaning nun, hindi siya nasa future, nasa past siya. Okay? We're gonna note ha, ilalagay natin sa taas is negative 8, pre. We're going to write down the note na minus 8. Sir, bakit minus 8 ngayon? Kasi nga, ago yung statement sa question. Okay, thank you, Riri. Thank you so much sa mga nag-gift. Sa 8 years ago, you're gonna write here minus 8, pre. Kasi 8 years ago siya, hindi siya ngayon. Okay? Yung mother daw natin is 3 times na mas matanda sa anak niya. 'Di ba ang rule ko, or ang rule na tinuturo ko sa inyo, pag age problem is kung sino yung mas bata, in this case, the daughter, yun yung magiging ex natin, pre. 'Di ba? Tinuturo ko palagi yun. And then, by the statement din, si mother niya is 3 times na mas matanda sa kanya. Okay. Please do take note, yung minus 8 dito, it is because 8 years ago to na values. Okay. Now, we're going to get the date, yung age nila ngayon. So, you're going to write here letter N. Sir, ano meaning ng letter N? Now siya. Okay, now. Meaning nun, ngayon yung value na yan. Sir, anong gagawin ko kung now? Kung 8 years ago siya, pag ililipat mo ngayon, you're going to add plus 8. Okay? So, dito, x plus 8, tapos 3x plus 8 naman. Sir, bakit plus 8? Makikita niya dito. Okay. For example, di ba 20? Kung 2018 ngayon, pre, ang sinasabi niyang date nung una is 2010 siya. Okay? Pansin nyo ha, bakit ka nag-plus 8, sir? Ito yung example. Kung 2018 yung setting ngayon, and 2010 siya dati, di ba? Okay, 2010 siya dati, di ba? So, we're going to put it sa date na 2018. Kaya nag-plus 8 tayo. Thank you, RJ. Thank you so much pre sa panonood. Sup, Insan? Okay? So, nilagyan natin ng plus 8 kasi nga 8 years ago siya. We're gonna put it now. So, x plus 18 tsaka 3x plus 8. X plus 8 pala, sorry. Now, ang sabi sa statement is ito. Today daw, so dito yung kukunin nating values ha. Etong dalawang to yung values. Now, their ages total 56. So, we need to add the dalawang age. Sir, bakit mo i-add yung dalawang age? Kasi nga, from the word total. Pre, huwag kayong mawawalahan. Dito na tayo. Okay? So, yung age ng anak, x plus 8 plus 3x plus 8 is equal to 56, pre. Okay, and you're just going to combine like terms, pre. 3x plus x, magkakaroon tayo ng 4x. Okay? Now, 8 plus 8, this would become 16, pre. Okay? 3x plus x is 4x. Sir, bakit naging 4x? Kasi nga, may 1 na hidden dito, hindi lang sinusulat. Okay? 4x plus 16 ngayon should be equal to 56, pre. Okay? Okay. Now, you're going to combine like terms ulit, pre. 4x is equal to 56. Yung positive 16 dito, ililipat mo sa kabila, magiging negative 16 siya. Now, 4x is equal to 40. You're going to divide both sides by 4 para matira si x. Si x is 10 years old. Pero wait lang ha. Wait lang. You're going to see this statement. Magbe-base kayo dito. Anong hinahanap? Di ba today yung hinahanap? Pag today yung hinahanap, guys, yung age na to, basing from our table, is 8 years ago, pre. So, you're going to add plus 8 para makuha mo yung age niya ngayon. Okay? Sir, bakit wala sa choices yung 10? Kasi nga, ayun yung age niya 8 years ago. Sa past pa yung age na. Nung 2010 pa niya na age yun. Okay? So, ngayon, yung 10 na yan, you're going to add plus 8 para mapunta siya sa age niya ngayon. So, this would be letter A natin, pre. Okay, guys, general knowledge to ng math. And sa mga hindi pa nag-follow, please follow, guys, and send heart me. Thank you so much. Good job, guys. Kay Maxine, 18, tama. Saan nang galing ang 16? We combined like terms po, and 8 plus 8 is 16 siya.
3x plus x is 4x po. Okay? We just combined like terms pre. Kasi nga, total, di ba? If yung word na total, plus. Okay? Pag nabasa nyo yung total, it is just addition. Okay? Okay. Now guys, I'm going to discuss about PEMDAS. Okay guys? Please open your minds muna kasi baka iba yung naituro sa inyo sa PEMDAS. Okay? Makinig muna kayo guys ha. Please do listen muna kasi baka iba yung naturo sa inyo sa PEMDAS. Huwag muna kayo mag-comment ng mali, ganun, okay? Focus muna. Ang rule kasi natin, pag PEMDAS, GEMDAS, GEMS, BODMAS, is eto. Eto siya. Ang parenthesis ang pinakamataas. Okay? Parenthesis is yung pinakamataas natin. Exponent, it is just next to parenthesis. Ito yung pinakamataas, ito yung susunod sa kanya. Okay? Yung multiplication and division, take note of the symbol na equal lang sila. Okay? Take note of the symbol na equal lang sila. Multiplication is the same as division. Walang mas mataas, pre. Ang mauuna dyan is from left papuntang right. Okay? Pangatlo sila. Kung ano yung rule natin sa multiplication at division, yun din yung rule natin sa addition and subtraction. Okay? Addition and subtraction, same rule lang din, pre. From left papuntang right. Okay? Last yung addition and subtraction. So, you can see in the question, guys, na nauna si division kesa kay multiplication. So, ang gagawin natin muna is we're going to divide. Kasi nga, from left, papuntang right, di ba? So, from left, papuntang right. So, 96 divided by 8 muna. I'm gonna write down the question ulit para hindi tayo malito. 96 divided by 8 times 4 minus 9. Okay? This one, 96 divided by 8 is 12 times 4 minus 9, pre. Okay? Now, we would have the value na 48 minus 9, 39 yung final answer. Sino nakakuha ng tamang sagot, guys? Please do comment your name para ma-shoutout. And thank you so much, guys, sa mga nagpa-follow and nag-share. Thank you kay Tawade, nag-repost. Kay Dor, nag-follow. May calcu, wala akong calcu, guys. Bakit 18? Okay, guys, mag-tap-tap kayo, guys, and share the live. I'm gonna explain yung age problem ulit. Okay, I'm going to explain the age problem again. Guys, gusto nyo ba ulit i-explain ko yung age problem? Comment nga kayo yes, kung gusto nyo. And follow nyo ako, guys. Tapos mag-send kayo heart me. Yun na, guys. Mag-send kayo gift. Okay, mag-send kayo gift, guys. Thank you so much, guys. Okay. Please do listen, guys. So, open your minds to learn, guys. Okay? I-open yung utak nyo, guys. Para matuto kayo. Okay, please open your minds, guys, ha. Wag muna tayo mag-comment. Makinig muna tayo sa explanation saglit. Okay? Please listen sa explanation ko muna bago kayo mag-comment para hindi kayo malito. Okay, i-explain ko muna yung table. Okay, yung table muna i-explain ko. Yung table kasi, guys, di ba may nako-contain siya na minus 8? Yung minus 8 kasi, guys, it symbolizes this statement. Okay? Sinisimbolize niya yung statement na to. 8 years ago is equivalent siya sa minus 8, pre. Okay? So, ano naman yung n? Yung n naman, guys, is yung age nila now. Or ngayon. Okay? Age nila ngayon. Ngayon, sir, bakit x? Kasi, guys, pag yung mas bata, siya yung magiging x palagi. Sa word problem kasi, guys, kung sino yung mas bata, siya yung magiging x natin. Sir, saan nanggaling yung statement na 3x? Sa mother niya, pre. Okay? Sa mother niya, pre, kasi 3 times daw na mas matanda yung nanay niya kesa sa anak niya, kaya 3x. Sir, bakit may plus 8 dito? Dito na tayo magre-refer sa parang imagination natin dito. Okay? Yung unang statement is parang nasa 2010 siya. Okay? Kasi past. So, ilalagay mo siya sa date ngayon na 2018, pre. So, anong ginawa natin? Mag-a-add tayo ng plus 8 na value, syempre. Kasi nasa past yun, di ba? Huwag nyo kasing bring up yung past. Okay? Kung nasa past to, ipupunta mo dito, maglalagay ka ng plus 8, syempre. Okay? Listen ha. Yung plus 8 na to, ayan siya. X plus 8, 3x plus 8 lang siya. Ayan siyang dalawa na yan. Okay? Sir, bakit mo pinag-plus? Kasi nga, sabi sa statement, yung total daw ng age ng anak and yung mother
is 56 pre. So, x plus 8 plus 3x plus 8 is equal to 56 siya. Okay? Now, x plus 3x is 4x and 8 plus 8 natin is 16. Okay? Now, sir, bakit nagkaroon ng negative 16 dito? Ang ginawa lang natin is nag-transpose lang naman tayo, pre. Yung positive kasi, pag itatawid mo sa kabilang side ng equal sign, it would become negative. And 56 minus 16 is 40. Okay? 3x plus x is 4x. Now, divide by 4 para matira si x. Ang x natin is 10. Sir, bakit hindi 10 agad yung sagot? Kasi nga sabi, di ba, yung x natin is yung age nila 8 years ago. Di ba 8 years ago? So, meaning nun, hindi yun yung age niya today. Yung age niya today is eto. So, kailangan nating mag-plus ng 8 dito para makuha yung age niya today. Okay? Yung FOIL method, guys, is ginagamit siya pag multiplication ng ganito. Hindi naman addition. Pag addition, guys, you just need to combine the like terms. Okay? So, number 6 naman, we have this shortcut. Please, guys, makinig muna ha. So, number 6, may shortcut kasi tayo na ganito. Pag need natin ng conversion of meters per second papunta sa kilometers per hour, you would just need to multiply the value by 3.6. Sir, saan nanggaling yung 3.6? Sir, saan nanggaling yung 3.6? Listen ha. Sa isang oras kasi, we have 3,600 seconds. Sa 1 kilometer naman, we have 1,000 meters pre. And pag dinivide natin yan, yung 3,600 divided by 1,000, it would become 3.6. Yun yung value nating 3.6 dito. Thank you so much sa mga pag-gift, not your sidekick. Thank you so much, pre. So, 3.6 is eto siya ha. Ito yung shortcut na formula. Now, sir, anong gagawin natin dito? Since hinahanap si speed, our formula is distance divided by time, pre. Always, pag hinahanap yung si speed, it is distance divided by time. Okay? Our distance is 180 meters and our time is 12 seconds, pre. Okay? Now, you would need to divide this two. 180 divided by 12, this would become 15 meters per second. Okay, compare natin yung given sa nakuha natin. Yung nakuha nating unit is meters per second, pre. Yung hinahanap sa question is kilometers per hour siya. Okay? Sir, paano ulit yung conversion? Eto na siya. Sir, how to multiply decimals ulit? Ang dami ko ng tanong, sir. It's fine. Ganto siya. Okay, ganto siya, pre. Okay, ganto siya, ha. Yung 50 na yan, you're just going to multiply it sa 3.6. Sir, I don't know how to multiply by decimals. Guys, pag nagmumultiply kayo ng decimals, you can just multiply it as is muna. Mamaya nyo na ilalagay yung decimal place na yan. Okay, mamaya na yan, guys. Okay? So, dito, this would become 54. Sir, 540 nakuha mo. It's fine. Kasi nga, may isang decimal place dito, di ba? Yung decimal place dito na isa, ilalagay mo dito. So, yan na agad yung sagot natin. It's letter D. Okay, screenshot guys sa formula natin or tignan nyo na lang sa blue up mamaya. Guys, again ha, pag naka-reach tayo ng 350k na top-tops guys, I'm gonna post the worksheet and the answer key dito sa blue up. Okay, ipopost ko yung answer key tsaka yung worksheet dito sa blue up natin. Pag naka 250k na top-tops, pre. Okay. Okay, pre. Tapos guys, yung replay guys, I'm going to post it tomorrow dito sa YT or Red Up natin. Okay? Okay. Dito guys ha, please subscribe guys and share the live. Thank you guys. Guys, i-share nyo nga yung live natin. Thank you so much mga pre. Sa number 7 naman pre. Sa number 7, the ratio of employees to supervisors naman. Sa ratio guys, kung ano yung mauunang classification, sa kanya yung mauunang number. So yung employees natin is 9 sa bawat dalawang supervisor. Okay? Sa bawat dalawang supervisor natin, 9 yung katumbas niya na employees. Okay? Sa supervisor is 2. Kasi pangalawa siya dito, di ba? So sa kanya yung pangalawang number. Yung employees natin is 9 kasi nauna siya, sa kanya yung unang number.
Okay? Tapos sabi dito, if there are 198 employees. Okay? Employees daw natin is 198, pre. Sir, kailangan pa ba natin ng total value dito? The answer is hindi na, pre. Sir, bakit hindi na? Kasi pansinin niyo na yung given natin, pre. May given tayo na employees and may given ulit tayo na employees. Sir, ano na lang gagawin ko, sir? You're just going to divide, ha? Magdi-divide ka na lang dyan. Yung 198 na total employees divided by 9 employees natin sa ratio. Thank you, it's me, Pisces Bell. Thank you so much. 198 divided by 9, this would become 22, pre. Okay? 22 daw yung ratio natin. So, anong gagawin ko sa 22 na yan? Yung 22 na yan, you're going to multiply it here sa supervisors natin. Okay? 22 times 2, so 44 yung total supervisors natin. Okay? Ibig sabihin lang yan, ang sagot natin is letter A. Or, pag iba naman yung hinahanap, kung ang employees natin ay 198, ang supervisors naman natin is 44, pre. Okay? Ito yung unang ratio, and this is the second ratio natin. Okay, good job, pre. Galing nyo agad. Nakukuha niyo yung sagot. Good job, mga pre, sa mga nakakuha ng sagot. Sa number 8 naman, guys. Sa number 8, it just says here na, after a 15% discount. Thank you, Trexie. Thank you so much sa gift. Sa number 18, guys, sabi dito after a 15% discount. From the word after, guys. Meaning lang yan, pagkatapos na ng discount. Okay? After na ng discount, ha? After a 15% discount, yung jacket natin is naging 3,400 pesos na siya. Okay? So, always remember, pag yung base price natin or original price, it is always 100%. Okay? 100% palagi yung original price. Ngayon, ibabawas mo yung 15% na discount natin. Meaning nun, 85% na lang ng value na neto. Okay? 85% ng original value yung 3,400 pesos. Okay, thank you, Red. Okay, ang gagawin natin is we're going to divide, pre. 3,400, we're going to divide it by 85%. And always remember, guys, remember, when we are dividing by percentages, you need to multiply the value by 100 pa rin para maging whole number siya. Okay? Always remember, pag nagdi-divide tayo ng percentages, you would need to multiply it by 100. Sir, hindi ako marunong mag-divide. It's fine ulit. Ituturo ko ulit sa inyo. Okay? So, dito, yung 3,400 yung nasa loob, and then, yung 85 yung nasa labas natin. So, dito, this would be 3. 15 carry 1, 255. Okay? And, pag minus natin yan, magkakaroon tayo ng 14, 13, 5. Ha? Dito, pag minus natin to, we would have 13, 5, 85, 4,000 naman, di ba? 4 ba? 85 times 4. Okay, mali ang division natin. Ngayon, ang gagawin natin is ganito, ulitin natin yung division. Yung value na 3,400, we're going to divide it by 85. Okay? So, 3,400 yung nasa loob, 85 yung nasa labas natin. Okay, yan siya. Okay? Ngayon, 340 divided by 85 is 4, and 4 times 85 is 340. Yung 0 na hindi nagamit dito, you're just going to put it up here. Okay, ilalagay mo lang sa taas yung 0 kasi hindi siya nagamit dito, di ba? So, dito, this would become 40 times 100. Ang original price natin is 4,000 pesos. Wait lang guys, I'm just gonna double check my answer. If tama ba ang nagiging sagot ko, 4,000 times 0.15, we would have 600. So, tama ang sagot natin guys. It is 4,000 pesos. So, this is letter E, pre. Always remember, if we are dividing, eto guys,
yun yung nasa loob, and eto naman is yung nasa labas. Okay? Nag-times tayo ng 100 dito kasi nga, we are dividing by a percentage. Pag nagdi-divide kayo ng percentage, guys, you would need to multiply it by 100 pa rin para maging whole number siya. Okay? Kasi guys, pag nagdi-divide tayo ng percentage, you would always need to multiply by 100. Okay? So, number 9, guys, don't forget to follow, guys, ha? Tapos, send you gift. Okay? Yung 100%, guys, saan nang galing? It is the original price. Okay? Pag wala pang nagagalaw sa presyo, 100% lang siya. Okay? Ibabawas natin yung 15% na discount dito. So, 85% na lang siya. Guys, 7 ako nag-start. Guys, sino pala yung taga Davao and Jensen dito, guys? Guys, take care ha sa mga naapektuhan ng lindol. Guys, stay safe sa inyo and take care ha. Be cautious lang sa paligid nyo. Kasi may aftershocks pa yun eh. Guys, just take care guys. Thank you so much. I'm gonna use my platform guys to spread awareness para maging safe kayong lahat. Guys, pwede po mas mabilis. Guys, hindi pwedeng mas mabilis guys kasi mayroong mga nanonood na hindi nakakasunod pag mabilis. Okay, pag mabilis kasi guys, hindi na sila makakasunod. Kawawa naman sila. So, number 9 guys, sabi dito, 2 workers daw. Meaning, eto si worker 1 and eto si worker 2 natin. Pag dalawa sila yung nagtulong, it would take them 8 days pre. Okay, pag iisang worker lang, 24 days niya matatapos. Paano naman pag si Black yung gumawa? Gano'ng katagal niya matatapos siya? Okay, pag dalawa sila, 8 days. Okay, pag mag-isa ni Blue, 24 days. Pag mag-isa ni Black, gaano katagal? Gaano katagal? Gaano katagal? Ganito siya. We would have the formula of product over difference. Sir, bakit difference? Kasi nga alone. Mag-isa niyang gagawa. Okay, mag-isa niya na lang gagawa. Siguro, nag-away sila. Di ba dalawa sila dati? Nung dalawa sila, mabilis. Nag-away sila, nagsolo si kulay blue. Ngayon, balak din magsolo ni kulay black. Okay? Ang gagawin natin is we're just going to product over difference. Okay? 24 times 8 divided by 24 minus 8 pre. Okay? 24 times 8 is 192 divided by 24 minus 8, it is 16 pre. Okay? Pag dinivide natin yan, we're gonna be left with the value na 12 days. So, 12 days matatapos ni kulay black. Okay? Pag dalawa sila, syempre mabilis. Pag yung blue lang, 24 days. Pag si black naman, 12 days niya magagawa. Okay? Okay. Sir, bakit product over difference? Kasi nga, mag-isa niya gagawa. Yan o, nasa illustration natin. Okay. Guys, thank you so much ha. Guys, top and follow me guys. Guys, pala guys wait lang sa slots. Mamaya na slots. Kasi mag-announce ulit ako ng slots. Guys, yung worksheet, wag nyo na i-screenshot para hindi tumagal. Guys, pag naka 250 kasi tayo ng top, ipopost ko yung worksheet dito kasama ng answer key. Dito guys sa blue up. Guys, yung blue up ko is eto. Dito ko ipopost mamaya yung worksheet plus answer key pag naka 250k top-tops na tayo. Kaya, magta-top-top na kayo. Si Chandria, pag together, product over sum. Yes, guys. Yes. Tama ka. Nice, guys. Now, guys, sa blue up naman, ay sa red up naman, dito nyo mapapanood yung replay. Guys, share the live, please. Guys, thank you for sharing the live. I-share nyo, guys. Thank you so much. Dito, guys, yung red up ko dito. Okay. Sa number 10 naman, pre, we're gonna recognize this sequence. Kailangan natin ma-recognize kung ano yung pattern neto. 24, 35, 48, and then a blank number. Sir, ano yung sagot dito? Ano yung sagot dito, guys? Mga estudyante ko? Hindi ako marunong mag-complex, ya. Mga estudyante ko, ano mga sagot dito? Anong sagot dito, mga students? Sir, bakit may nakasando sa likod? Guys, sabihin niya sa akin ng pangalan ng nakasando, ha? Ililista ko sa absent. 63, di ba guys? Ito kasi yung pattern. On the first number, may plus 7 tayo, di ba? On the second number, may plus 9 tayo. On the third na jump,
plus 11. On the fourth na jump, plus 13. Okay? 8 plus 7 is 15. 15 plus 9 is 24. 24 plus 11 is 35. 35 plus 13 is 48. So, true yung assumption natin na odd numbers yung ina-add. So, dito, this should be plus 15. Sir, bakit plus 15? It's because odd numbers yung dinadagdag natin. So, tama ang mga nagsagot ng 61. Sir, si Bebot nangongopya. Guys, wag kayong mangopya sa katabi nyo, guys. Please. Guys, please, wag tayo mangopya sa mga katabi natin, ha? Guys, stay on your seat lang. And yung mga papers nyo, wag nyo ipakita sa kaklase nyo. Wag nyo pinipicturean, guys. Ay, 63. But 61 lang? 63. Guidance si Prof. 63 pala, guys. Ah, kuya. Tama, 63. Sorry. My bad. Nagbabasa ako comments nyo. Sir, bakit may Guys, bawal mangopya. Please, guys, bawal mangopya. Sir, may nagre-relap sa likod. Aray ko. Guys, eto guys ha. Diba dati, yung barangay, okay, barangay yan for example. Yung barangay dati, 15,000 lang sila. Tapos, yung barangay ngayon, improved, naging 18,000 na. Okay? Anong gagawin natin dito? We're going to get the difference, ha? Minus tayo, pre. Yung new population natin na 18,000 minus the old population na 15,000, their difference is 3,000. Sir, yung kapitbahay namin dyan may ambag 10. Grabe naman kayo sa kapitbahay nyo, guys. Wag naman. 3,000 yung naidagdag, meaning maraming nag-anak. Okay? Maraming nag-anak. Sir, anong gagawin ko ngayon? You're going to ganito, 3,000 over yung old value natin. So, 15,000 sila dati, di ba? Yung difference over the old value natin. Sir, ganito. Ang gagawin natin, we're just going to remove the zeros. 3 0. Yung 3, siya yung magiging nasa loob, and 15 naman yung nasa labas. Add a decimal place, and then 0. 30 divided by 15 is 2. 2 times 15 is 30. Okay, 0.2 na siya. Sir, percentage hinahanap, hindi yung sagot mo. Wait lang. Pinapressure niyo si sir eh. Saglit lang yan. Yung 0.2 guys, pag kinonvert natin into a percentage, what you just need to do is move 2 decimals to the left. Isang jump, pangalawang jump. So, 20% yung increase. Sir, nag-ambag ka ba dyan? Guys, wala pa akong anak, kaya hindi ako nag-ambag sa 3,000. Guys, wala pa akong anak, pinag-aambag niya na ako. Sir, yung electric fan sa likod, tinanggal na yung saksakan. Guys, huwag kayong mag-away-away. Guys, first day pa lang. First day of classes. Huwag kayong mag-away-away, guys. Magagalit yung principal. Guys, mag-follow kayo, mag-share kayo, magagalit na yung principal, oh. Nag-away-away kayo, oh. Gusto niyo mabato ng lumilipad na ito? Lumilipad na bottle? Huwag kayong magulo, ah. May eraser ako dito. So, number 12, guys, you're just going to distribute yung 5. 5 times x, tapos 5 times negative 2. Guys, mag-gift nga kayo. Sir, mag-gift nga kayo kay sir. Para perfect agad yung score niya sa akin. Guys, mag-gift nga kayo para ipa-perfect ko kayo agad sa quiz. Suhulan niyo si sir. 5 times x is 5x, and 5 times negative 2 is negative 10. 4 times x is 4x, and 4 times 10 is 40. Thank you, Ming. Perfect ka na sa first quiz natin. And kay perfect ka na rin sa first quiz. Wait lang guys, I'm just gonna write down yung mga perfect sa first quiz. Si Ming lang nakita ko. Sino pa ba? Si Dot. Guys, thank you so much, mga perfect sa first quiz. Dito guys, you're going to combine the like terms. Okay? Yung positive dito, on the other side of the equal sign, magiging negative siya. Okay? 5x,
yung positive dito sa kabila is negative 4x. Okay? 40, yung negative dito sa kabila, it would become positive 10. 5x minus 4x is x, and 40 plus 10 is 50. So, ang sagot natin is letter A. Okay guys, thank you so much sa mga nagpa-follow. Tama kayo. Guys, pag naka 250k top-tops tayo, I'm gonna post the worksheet and the answer key here. Dito sa blue app. I-follow niyo ako. Thank you so much. Okay, thank you so much mga classmate ko. Classmate nyo din ako, Fred. Di ako teacher. Classmate lang ako, guys. Dito nyo makikita ha. Tapos, yung replay classmate, makikita nyo dito. Guys, mag-comment nga ng present yung gusto malista. Guys, sino maingay? I-comment nyo nga kung sino yung maingay. Si Engineer DE, present. Hello, Engineer. Lady Jam, present. Ah, ang dami yung present. Shoutout ko kayo, 2,000. Wag, ang dami. Pre, 2,000 kayo. I-shoutout ko kasi lahat. Maawa kayo. Mag-gift kayo para ma-shoutout. Joke lang. Guys, mag-share kayo para ma-shoutout. Thank you so much, pre. Mag-share kayo or mag-gift para ma-shoutout. Mag-shoutout muna ako, pre, ha? Please. Present si Mariposa. Cutting muna ako, sir. Wag. Si Mariposa, present. Si Chingwa, nag-repost. Thank you so much. Ang dami nyo, classmate. Sa number 13, classmate. Okay, classmate. Sa number 13, pag probability yung sinasabi, what you're going to do is you're gonna add lahat ng kaklase mo. Ay, lahat ng kasali. So, ano ba yung mga kaklase? Ay, kasali. 5, 7, and 8. Ilan silang lahat? Classmate? 'Di ba? Lahat sila classmate is 20. So, over 20 tayo ngayon. Okay? Ilan yung green? Ilan yung green? 8 yung green. Okay? 8 over 20? Ah, sagot na ba agad yan? Hindi pa. You're going to put it in lowest term. Ang lowest term yan, classmate, is 2/5. Bakit di nyo alam mag-lowest term? You can search it sa Red Up, guys. How to lowest term by Sir Arts. Okay, may video ako sa lowest term sa Red Up. You can watch. Ito guys, yung Red Up ko ha. Guys, i-follow nyo yung Red Up kasi dito nyo makikita yung replay and dito nyo makukuha yung worksheet. Do tap. Thank you, Telan Tranquilino. Thank you, pre. Eto na. Guys, kailangan ko ng isang bida. Guys, mag-gift kayo para kayo yung maging bida sa number 14. Para ma-visualize natin sa mga classmate nyo. Maging huwaran kayo, maging model kayo. Please lang. Please, be a model. Go na. Walang mag-gift. Ako na lang. Ako daw, sumali akong pageant. Ako to. Mr. Pogi. Ayan, Mr. Pogi. Ayan ako. Ako daw. Ayan ako. Tapos, yung team ko daw needs an average score of 75 from 6 judges. 6 judges. 6 judges, ang kailangan ko na average is 75 pre. Anong gagawin ko? I'm going to get the total. So, imu-multiply mo yan para makuha yung total pre. Sir, paano mag-multiply? Ganyan lang. 6 times 5 is 30, 6 times 7 is 42, plus 3 is 45. So, 450 yung kailangan ko na score, pre. Guys, lowest term. Okay? 450 yung kailangan ko na score. Tapos, yung 5 judges, nagbigay sila ng 70, 72, 74, 76, and 78. Sir, anong gagawin mo dyan? Ba't mo nilista? Ang gagawin mo dito is you're just going to add, pre. Magpa-plus ka lang. 6 plus 4 is 10, plus 2 is 12, plus 8 is 20. 7, 14, 21, 28, 35, 37. So, yung total score pa lang ng judges is 370. Okay. Di ba 5 judges to? Ito is 5 judges. So, ibabawas mo dito sa total score na 450 na kailangan mo sa 370 na score ng 5 judges. So, yung last judge would need to give you a score of 80. Okay, a score of 80. Okay, eto na yung 5 judge. Eto yung pang-6 na judge. Huwag kayong maingay guys, bibigyan ko siya ng pera. Eto na ako, diba? Ayan na ako guys. Tapos, may dito na box.
Bigyan kita 50. Sige, 80 ka na. Ayan guys, binigyan ko siya ng 50 para maging 80 yung score ko sa kanya. Ayan guys, so 80 yung binigay niya, edi 75 na yung average ko. Nice one! Sa number 5 naman guys, ano pong brand ng ballpen mo? Guys, I do not know. Nakuha ko lang kay mama. Guys, may salamin ako guys. Ayun na guys, oh. May salamin ako guys. Guys, may salamin talaga ako guys. Malabo yung mata ko. Tignan nyo guys, malabo. Di ba malabo na? Parang kayo guys. Ah, sorry. Nag-proc. Nag-crit guys. Nag-crit. Nakuha yung flame shot. Ay, nakuha yung blue buff. Sorry guys. Nag-crit. Sa number 15 guys, 3 consecutive. From the word, 3 consecutive guys, magkakasunod sila. So, tatlong magkakasunod na number. Yung total nila, sum, is 111. Sir, may shortcut ka ba dyan? Syempre naman, yeah. Shortcut tayo dyan. Yung 111 na yan, you're going to divide it by 3. Okay, you're going to divide it by 3. Sir, anong makukuha ko dito pag dinivide ko yan sa 3? Ang makukuha mo dito is the median. Okay? Yung makukuha mo dito is yung middle. Okay? Middle siya. Hindi siya yung sagot agad kasi middle pa lang yan. Yung middle number natin is 37, pre. Asan ba yung middle dito? Di ba ito yung middle? 37. Sir, paano ko makukuha yung iba pang numbers? Consecutive na, di ba? Pag consecutive, magkakasunod-sunod. Okay? Sinunod niya sa'yo, yung boyfriend niya ngayon. Yung girlfriend niya ngayon niya. Halimbawa, ikaw sana to. Ito yung ex niya dati. Tapos, ito naman yung bago niya. Di ba nilaro ka lang yan? Aray. Aray, ano yung pinakamalaki? Yung efforts na di niya nakita sa'yo, ya. Aray ko, sa kabila niya nakita. So, 39 ang sagot! Classmate, nananakit ka. Guys, mag-gift kayo para hindi nagkikrit yung bunganga ko. Kasi guys, pag hindi nag-gift, nagkikrit yung bunganga ko, guys, parang nagbibigay siya ng mga masasamang salita. Parang ganun. Hindi ko namamalayan, guys. Sorry, guys, ha. Guys, thank you, Gio Luna. Guys, pala, pag nag-send kayo ng heart me, send yung mukha ko. I-send yung mukha ni Prof, ni classmate. Yung mukha ni classmate, guys. Ito yung mukha ni classmate, guys. Oh. Nasa stickers. Pag nag-send kasi kayo ng heart me, mga classmate, makikita niyo yung mukha ko. Yun ako. Ayun siya, guys. Ayun yung mukha ko, guys. Ah, blurred. Thank you, classmate. Saan nakuha 35? Di ba kasi middle number natin yung 37? Magkakasunod lang sila. So, kunin mo dito, tapos kunin mo dito, yung odd numbers. 37, 35, 37, 39. Anong grade po tinuturo ko? Magbigay. Guys, nagtuturo din pala ako ha, ng pagbibigay ng assurance. Okay? Marunong ako nun guys, magturo. Every Sunday guys, pwede kayo mag-enroll. Okay? Every Sunday, nagtuturo ako, batch lesson, 10 a.m. and 7 p.m. pre. Okay? Only 35 slots each na lang. Sige, dadamihan ko na ngayon kasi maraming naubusan last week. Okay? Sa 10 a.m. class, may 35 slots pa. Sa 7 p.m. class, may 35 slots din. Sir, ano ito naturo mo? Math din, guys. Okay, math. 50 pesos lang per session. Through Discord tayo. Sir, paano mag-enroll? You can just DM me, guys. Pang civil service yon at saka kahit anong math, yung mga basic math lang. Okay, mga basic math, yung tinuturo ko. Sa Discord, mga CSE, ganon, FOE, Napolcom, dito. Sir, nagtuturo ko ba dyan kung paano magbigay ng assurance? Yes, guys. Yan, magbigay ng assurance, pagmamahal, ganon guys. Tinuturo ko yan. Duration, guys, it is 50 items, guys. Ay, 50 items, more or less 2 hours. Pero last session, naka 2 hours and 30 minutes kami, ya. Ang lala. Okay, guys, please, do DM me para maging happy. Guys, eto pa lang ako ngayon kasi wala pang nagpapareserve. Malungkot pa. Wala pang pera eh. Pag meron na, happy na yan. Okay, nagtuturo ka din ba? Hindi. Wait lang ha. So, number 16 na tayo. Focus muna tayo dito, guys. Okay, nag-focus kasi kayo sa ibang tao, guys. Focus kayo dito. So, number 16, guys. 4 over 5 plus 3 over 10. Not 40. 3 over 10 times 20.
Okay. Dito guys ha, ang uunahin nating value is yung nasa loob ng parenthesis. Ito muna. Okay. 4 over 5 plus 3 over 10, pre. Sir, paano mag-LCD? Kasi hindi parehas yung nasa baba, di ba? Kailangan natin ng LCD, guys. Di ba kailangan natin ng LCD? Kukunin mo yung nasa babang dalawa. Ililista mo dito. 5 at saka 10, di ba? 5 times 1 is 5 and 5 times 2 is 10, pre. 10 times 1 is 10. Ito yung LCD agad, pre. Ayan agad yung LCD natin kasi yun yung number na pareha sila. So, 10 yung denominator natin. Ngayon, what you're going to do is you're going to divide muna. 10 divided by 5 is 2 times 4 is 8. 10 divide yung sagot times. Okay? Times u? Hindi. Hindi times u. Guidance ka muna, ha? UG. Ikaw UG, ha? Guidance ka muna. Anong times u? UG. Guidance ka muna, UG, ha? Hindi times u, ha? Times. 10 divided by 5 is 2. Times 4 is 8. Plus, 10 divided by 10 is 1. Times 3 is 3. So, may value na tayo na 11 over 10. Tapos, i-multiply mo yan sa 20. Sir, anong process? Ito yung process, ha? Ang process, guys, is you're going to divide muna and then multiply. Okay. Thank you, Andrian. Thank you so much, pre. 20 divided by 10 is 2. Times 11 is 22. Thank you, Mr. Queen. So, 22, this is letter C. Okay. Ang process natin is division and then multiplication. 22. Sir, hanggang anong number yan? Hanggang kaibigan lang kayo, ya. Okay, nag-proc ulit. Nag-crit ang bunganga ni sir. Nag-crit. Sorry guys, sorry. Nag-crit yung bunganga ni sir. Hindi ko sinasadya. Guys, hanggang number 39 tayo, ya. Okay? Number 39 tayo, pre. Aray. Nakakasakit ka, prof, ha? Thank you, Dri. Guys, dito sabi. Average speed ang hinahanap. Pag average speed, it is just total distance divided by total time. Okay? Sir, ano yung total distance natin dito? Ito. Ayan. 360 plus 180. Sir, bakit pinag-plus mo? From the word total distance nga, di ba? Total plus. Masamang elemento, lumayo ka sa katawan ng mga tinuturuan ko kasi hindi nila naiintindihan. Lumayo ka sa kanila. Alam kong nandyan ka. Ilayo mo sila. Lumayo ka. Eto, distance, tsaka distance pinag-plus mo. Okay? Ngayon, i-divide mo yan siya sa total time natin. Ipag-plus mo lang to, 5 plus 3. So, dito, 360 plus 180 is 540 divided by 8. Okay? 540 divide 8. Ang sagot natin dyan is 67.5 kilometers per hour. Thank you, Renz! Hey. Galing! Ang galing ng mga pre-end zone. Yeah. Ang galing ng mga hindi sinagot. Ang galing ng mga hindi sineryoso. Ang gagaling nyo! Pag sa math, seryoso kayo, pero kayo mismo hindi kayo sineryoso. Yeah. Ang galing! Guys, nakikita nyo yung number na to? Anong number to, guys? Yung naka-arrow? Guys, anong number yung naka-arrow? Anong number yung naka-arrow, guys? Comment nyo yung number na naka-arrow. Anong number yung naka-arrow? Hindi, yung number lang. Ito lang, itong number lang na yan. Ano yung number na yan? 4? Hindi siya for you, pre, no? Jejemon.
Dito guys, sabi dito, yung company daw, nag-distribute siya ng 360,000 pesos. Okay? Yung kumpanya mabait, nag-distribute sila ng 360k. Pero, 24 yung maghahati-hati. Ayun, from here, 24 yung maghahati-hati. So, ang gagawin mo, you're just going to divide, pre. 360,000 divided by 24. Sir, paano mag-divide? Ayoko nga ituro, di kayo magtatap-tap, di kayo nagpa-follow. Pag 360 dinivide mo sa 24, this would become 15,000 pesos. Okay. Guys, again, follow ha? Follow and give kayo. Oo. Wala pa kayong enrollment form ha? Pwede ko pa kayo ibagsak kung wala pa kayong suhol kay prof. No. Guys, yung blue app dito guys ha. Ito yung blue app dito ko ipopost yung worksheet at saka answer key mamaya. Okay? Yung answer key tsaka worksheet dito ko pa ipopost mamaya. Mag-enroll na kayo by sending heart me. Thank you, Bianx. Thank you. Pagpalain ka sana nang mapagod ka. Thank you, Gon. Guys, dito yung replay ha. You can watch the replay here. You can just follow me guys. Subscribe. Okay. Thank you, Gon. Thank you so much, mga pre. Here, guys, we have another question dito. Another question. Sabi dito, 7 over 10x minus 9 is equal to 3 over 10x plus 31. So, anong gagawin mo? You're just going to combine like terms, classmate. Okay, classmate? You're going to combine like terms. Yung positive dito, it would become negative sa kabila. And then, yung positive dito, negative dyan, magiging positive sa kabila. Oh, guys, recorded to. 7 over 10x, magkakaroon yan ng minus 3 over 10. Sir, bakit magkakaroon ng minus? Kasi nga, yung positive dito sa kabilang side ng equal sign is negative. So, minus 3 over 10x is equal to 31, hindi mo siya gagalawin. Yung negative 9 dito sa kabila is positive 9 siya. Okay? Now, ang gagawin mo is minus 4 over 10x is equal to 40. Sir, anong process mo ulit dito? Nakalimutan ko na. You're just going to get the reciprocal, pre. Kabaliktaran na itong fraction na to. Baliktaran mo lang. 10 over 4 and then 10 over 4, pre. You're just going to cancel out this one, matitira si x. Okay. Now, ang gagawin mo ditong formula or paraan para ma-solve mo agad is divide and then multiply, pre. 40 divided by 4 is 10 times 10 is 100. Again, guys, you can enroll sa Sunday sessions natin. Eto siya ha, guys. Sa Sunday sessions, guys, may 35 slots ako ngayon. Okay? Dinagdagan ko, guys, kasi madami naggusto mag-avail tapos naubusan sila ng slots. So, dinagdagan ko, guys. 35 slots sa 10 a.m. class and then 7 p.m. class, may 35 slots ulit. Paano mag-enroll, sir? You can just DM me, guys, dito sa TikTok. Okay? DM lang kayo sa TikTok. 50 pesos lang siya per session. Okay? 50 pesos lang sa per session, ha? Pang CSE to, guys, ha? Pang CSE, Napolcom, FOE, ganun. Mga hindi marunong masyado sa basics ng math, pwede rin to, guys. Okay? Okay, mag-enroll na kayo, guys. Mag-enroll na kayo. Saan nakuha yung 40, no? 31 plus 9 is 40. Guys, yung rule lang na to, ha? Yung positive, pag nilipat sa kabila, magiging negative. Ayan lang yung finalow natin na rule, eh. Diba? Yung positive dito sa kabila is negative. Yung negative dito sa kabila is positive. Yun lang naman yung ifa-follow nyo na rule, pre. No. Mag-enroll kayo, guys. Ituturo ko yan in detail. Ayun, sarap. Ayun sarap no? 7 over 10 minus 3 over 10x is 4 over 10x. Okay? Sa number 20 naman, guys. Sa number 20, the greatest common factor daw ng 72, 108,
and 180. Okay. Sir, anong pwedeng ipang-divide sa lahat nito? Anong pwedeng ipang-divide sa lahat na yan? Di ba pwede silang i-divide by 2? We're going to start out small guys ha. Maliliit muna na values para hindi kayo manito. Okay? 72 divided by 2 is 36. 108 divided by 2 is 54. 180 divided by 2 is 90. Okay? Ngayon, dito, this can be divided by 9. Diba? 36 divided by 9 is 4. 56 divided by 9 is 6. And 90 divided by 9 is 10, pre. Okay? Another. Pwede pa silang i-divide by 2, diba? So, we're going to divide this by 2 again. So, 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. 10 divided by 2 is 5, pre. Okay? Since GCF lang yung hinahanap, eto lang yung gagamitin nating values. Ayan lang yung mga values na gagamitin natin. Okay? 2 times 2 times 9. Ang sagot natin is 36. So, it would be letter C, pre. Okay? Sir, paano naman pag LCM? Pag LCM, guys, kukunin nyo lahat ng values. Okay? Pag LCM naman, kukunin nyo yung mga to and mga to. So, magkakaroon tayo ng 2 times 9 times 2 times 2 times 3 times 5. Pag LCM siya, guys, ha? Pag LCM, you're gonna get lahat ng values natin. Lahat nakikita nyo number sa baba, you're going to get it. LCM, lahat. GCF, gilid lang. Okay? What grade? Guys, kwanto? General knowledge to sa math. Tinuturo ko lang yung mga basics. Okay? So, number 21, guys. Sabi, a club has 240 members. 35% daw doon ay mga babae. Okay? Eto, tsaka eto. From the word woman, tapos men yung hinahanap. So, magkaiba yung binigay sa lalabas, di ba? Ilan ba yung lalaki? Assume natin na 100% yung buo. Lahat ng kasali, eto siya. Lalaki tapos babae. Ngayon, ibabawas natin yung 35% na babae. Ito yung women, ha, para matira yung men. So, meron tayong 65% na men. Okay? 65% na men. 35% yung babae, 65% yung lalaki. Sir, pwede ba himayin yan? Sir, pwede ba himayin? Yes, guys, kaso maproseso. Okay, hihimayin natin, ha? Step by step sa paghihimay natin. Yung 65% kasi, it is composed of 6 na 10%, di ba? Kaya maging patient lang kayo, guys. Kung ayaw nyo mag-multiply, do this method. Okay, maghihimay lang naman kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tas 5%. Okay? Pag ayaw nyo mag-multiply, do this method. Himayin nyo siya. Okay? Or, better yet, hindi na lang puro 10%. Gawin na lang natin 50% yung isa. Okay? Yung 65% kasi, it is composed of a 50%, a 10%, and then a 5%, di ba? Ayan yung mga nagbubuo dito. Sir, paano yung 50%? Yung 50%, guys, is just yung kalahati nito. Yung total na tao, di ba, is 240. So, ang 50% niyan is kalahati niya. So, 120, pre. Sir, paano ulit yung 10%? Sa 10%, guys, you're just going to move 1 decimal place to the left. So, 24 yung 10% niya. Sir, paano naman yung 5%? Di ba yung 5% is kalahati ng 10%? So, kakalahatiin mo din to. Magkakaroon tayo ng 12 dito. So, 120 plus 24 plus 12, it is 156, pre. We would have letter D. Okay, letter D. Thank you so much, guys. Sa mga hindi pa nag-send ng heart me, guys, mag-send na kayo ng gift. Yeah, please, guys, mag-send kayo gifts natin, no? Thank you so much, pre. Sa mga coins, may coins dyan, send na kayo ng gift. Classmate, no? Done na tayong classmate.
Classmate, done na tayo ha. Next na tayo. Thank you, KL. Next na tayo sa number 22. Ito. Yung cube daw, yung edge length niya is 13 centimeters. Okay. Yung edge length, same as the side ha. Tingin ZZZTY. Tingin yung edge length is the same as the side. Okay? Ang volume natin is S raised to 3. Ayan ang formula sa volume ng cube. Okay? Ang volume ng cube is S raised to 3 lang. Yung side natin is 13 centimeters. So, you're just going to cube this one. I-cube nyo lang siya. Thank you, Marine. Thank you, Marine. Okay? I-cube mo lang siya. Anong gagawin natin pag cube? Diba ang gagawin lang natin pag cube is we're going to multiply it by itself 3 times. Tingin Zenith, 13 times 13 times 13. We would have 2,197 cubic centimeters. So, this would be letter B, pre. Tama. Kayo. Good job, pre. Good job, guys. Gagaling. Thank you, Kali. Salamat, Kali. Guys, do enroll ha. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, please follow, guys. And then yung replay, mapapanood nyo dito. Okay, dito nyo mapapanood, guys. Guys, subscribe na kayo. Konti na lang, magpa 5.1k subs na tayo. Thank you, guys. Just follow it, please, please, please. Tapos, guys, sa blue up, sa blue up, eto siya, guys. Okay, ito yung blue up ko, guys. Dito kayo po-post mamaya yung answer key and the worksheet. Pag naka 250k top-tops na kayo. Di pa kayo nakalahati. Ay, nakalahati nyo na pala. Pero 250k top-tops, guys, ha. 250k top-tops. Okay. Top-top para makuha nyo yung worksheet dito. Okay? Panoorin nyo yung mga reels ko, guys. Nag-plug pa no? How much private tutor? You can DM me, pre. Dito, guys, pansin nyo ba may parenthesis? Kaya unahin natin yung parenthesis. 180 divided by 6 times 5 is 30. Plus 14, pre. Now, you're going to divide. Pre, divide ka. Yeah. 180 divided by 30 is 6. Plus 14. Our answer would be 20, pre. Letter B. Last 15 items, guys. So, you need to follow na if you want to be present tomorrow. Para makita nyo ulit yung live ko bukas, guys, ha? Please be present. Please follow. Number 24, guys. The ratio of A to B to C is 4, 5, 6. Okay? Si A daw is 4, si B is 5, and si C is 6, pre. Ayan yung pagkakahati-hati. Tapos, yung total share daw nila, meaning lahat sila, maghahati-hati sa 300k. Kaya 300k yung paghahati-hatian nila. Ang gagawin mo lang dito is you're going to divide 300,000 by sa total ng ratio natin. Oh, you're just gonna add this para makuha yung value na to. Okay, i-divide mo yung 300k sa total neto. 4 plus 5 plus 6 is 15, pre. So, we would have 20,000. Sir, wala namang 20,000 sa choices. Ang gagawin mo dito is you're going to multiply sa value ni B. Sir, nasan yung value ni B? Ayan o, spoon feeding 101. 20,000 times 5 is equal to 100,000 pesos. Okay? We're going to proceed na sa number 25 and I'm gonna give you time to follow me and my socials, ha? Guys, i-follow nyo na yung socials ko. Ito yung mga pangalan ko sa socials. Red Up and Blue Up. Ito yung mga logo, guys. Ito yung Blue Up. Ito yung Red Up ko. So, please follow, guys. Kasi pag naka 250k top-tops kayo, makukuha niyo yung worksheet ko tapos answer key dito. Sa Blue Up. Okay? Tapos, sa dito yung replay sa Red Up. Thank you so much, pre. Sir, may talent ka ba? Wala, guys.
Walang talent guys, talentless. Nakuha yung 20k kasi nga, 300,000 to. Lahat sila, maghahati-hati. Dinivide natin sa 15, kasi pinag-plus natin yung lahat. Yun yung 15. Okay, yun yung 20k. Thank you so much mga guys sa mga nagko-comments and nagpa-follow. Okay, dito naman, Winiday conversion. Winiday conversion, pre, anong conversion gagawin natin? Ito siya, ganito siya. Pag kilometers per hour, i-convert mo into meters per second, just divided by 3.6. Yung 3.6 constant, constant. Constant yan, basta ganito yung conversion mo. Okay, huwag nyo nang hanapin kung saan nang galing, kasi hindi ka niya naman hinanap. Okay, nung nawala ka, hindi ka naman hinanap, kaya huwag nyo nang hanapin to, kung saan nang galing to, yeah, please. Okay, yung 72 na yan, i-divide mo lang siya by 3.6. Pansinin nyo yung decimal place ha. Eto, i-move mo pa right, di ba? Nag-jump ka ng isang decimal place pa right. So, mag-jump ka din ng isang decimal place pa right dito and you're going to add zeros. Mag-divide ka lang. 720 divided by 36, it is 20. Ayan na yung sagot ya. Ayan na yung sagot. Ayan na yung sagot ya. Ayan na yung sagot, okay? Ngayon guys, sa number 26 naman, ano yung LCM? Okay, LCM guys is basic lang ha pag LCM. Pag LCM guys, sobrang dali lang yun. Guys, constant ngayon 3.6 pre, basta ganito yung conversion. LCM guys, pabaliktad na divide lang ulit. 12, 18, and 30. Dito pre, lahat sila pwede mong i-divide by 6, tama? So, divide it by 6. I-divide mo lang by 6 kasi lahat sila pwedeng i-divide sa 6. 12 divided by 6 is 2, 18 divided by 6 is 3, and 30 divided by 6 is 5. Pag LCM, kunin mo lahat ng values. Kunin mo yan, ayan, tapos ayan, kunin mo lahat yan. Then, you're going to multiply them lahat. 6 times 2 times 3 times 5. So, dito, ang LCM nila is 180. Letter B. Tama kayo. Ang gagaling nyo. Good job mga pre. Guys, follow nyo na ako guys. Ilan na kayo subscribers ko guys? Guys, matugtugan naman yung subscribers ko. Di kayo nagsusubscribe, no? Yeah? Di kayo nagsusubscribe. Wala nagsusubscribe guys. Ayan, live ko na to, yeah? Di kayo na... 1.5k yung andito, 1.6k, tapos di kayo nagsusubscribe sa akin nyo. Di nagsusubscribe. Guys, if ano subscribe nyo ako or mag-send kayo ng gift. Thank you so much. I need gifts. Guys, pinapambili ko din ng bond paper yung mga gift nyo ha. Huwag kayo magulo. Yung store daw, bumili ng tablet for 4,000 pesos. Okay. Yung original value or the buying value nung binili natin yung tablet is 4,000 pesos. Thank you, Jeff. 4,000 pesos natin siya nabili. Tapos, binenta natin so magkakaroon ng new value na 5,200 pesos. Okay. Sir, ngayon, anong gagawin mo dito? You're just going to subtract, pre. Mag-minus ka lang, pre. Minus lang, minus. Thank you, Pram. So, yung 5,200 na new value minus 4,000 pesos na old value, nagka-profit ka ng 1,200 pesos. So, ano nang gagawin ko ngayon? Ay, 12,000. Ano nang gagawin mo ngayon? Eto, yung nasa taas, and eto naman yung magiging nasa baba. Okay, 4,000. Sir, paano mag-divide ng ganyan? Easy lang yan. Tanggalin mo muna yung mga extra zeros. Dito, may dalawang zeros na matatanggal, so magtatanggal din tayo ng dalawang zeros sa baba. Okay? Ngayon, sir, nasan dyan yung nasa loob? Ang nasa loob natin is yung 12,
and then nasa labas natin yung 40. Mag-a-add ka ng decimal place, and then a 0. Thank you, Dri. 120 divided by 4 is 3, and 3 times 40 is 120. So, we would have the value na 0.3, 0.3, or in percentage, tama din kayong mga nagko-comment, 30% pa rin. So, 30% yung profit. Thank you, Regine, sa tamang sagot. Thank you! Guys, ba't kayo nagbe-basic math kung pang CE review yung ginagamit? Yung wag, guys. Ngayon na lang ako. Ngayon na lang. Week solver lang. Guys, mag-enroll na kayo, please. Guys, limited slots lang ha. Paunahan pag naubusan ng slots. Sorry Sa 10 a.m. class, 35 slots. Sa 7 p.m. class, 35 slots ulit. Only 50 pesos per session through Discord po tayo. Okay? Yes, guys, per session lang yung bayad ha. Isang session, 50 pesos. Okay? Okay? Through Discord tayo, please. Tapos, guys, paano mag-enroll? Just DM me sa TikTok, guys. Limited lang yung slots, guys. Pag naubusin kayo ng slots, sorry, guys. Wala nang slot. Next week na ulit. Pa-explain, guys. Sa replay nyo na lang panoorin. May replay naman, guys. Para sure na papanoorin yung replay. Ha! Thank you. Guys, mag-enroll na kayo ngayon kasi maaga pa. Ang daming naubusan last week ng slots. Pang CSE, FOE, Napolcom, mga ganun yun. Mga basic math lang tinuturo ko, Hindi pang CE. Di ko engineer, guys. Dito, guys, tignan niyo yung gagawin natin. Yung positive na to, pag nilipat natin sa kabila, magiging negative, So, 4 over 5x minus, yung positive kanina, pag tinawid mo sa equal sign, magiging negative siya. 2 over 5x pre. Okay? 32, yung negative dito sa kabila, it would become positive 16. Okay? Yung positive magiging negative, yung negative pag magiging positive. Guys, pwede kayo mag-enroll. DM lang kayo para sa enrollment process. 4 over 5x minus 2 over 5x, parehas yung denominator, so we're just going to subtract. Okay? So, 2 over 5x is equal to 48. Now, guys, di ba yung process natin is binabaliktad lang natin yung fraction? Pag ganyan, guys, may fraction na kasama yung x, you're just going to get the reciprocal of the fraction niya. Okay? Para ma-cancel out mo to, matitira si x natin. Ang x natin would be 48 divided by 2 times 5 ngayon yan. Okay? So, 48 divided by 2 is 24 times 5 is 120. Okay, guys? Please follow, guys. I-follow nyo na ako, please. Guys, di pa kayo nagpa-follow, guys. Daming hindi nagpa-follow dito, guys. Nanonood kayo, di kayo nagpa-follow. Guys, i-follow nyo naman ako, guys. Tapos, i-share nyo yung live. Okay. Dito, guys, may average daw tayo. Average. Okay? Average. Yung average daw ng 5 numbers is 48. The average of 5 numbers is 48, pre. Sir, paano makuha yung total niyan lahat? Ang gagawin mo lang is you're going to multiply, pre, para makuha mo yung total. So, pinag-multiply mo yan, makukuha mo yung 240 na total nilang lahat. Meaning lang ng 240, lahat sila, pag pinag-plus mo yung lahat ng scores nila, 240 yung total. Okay? Now, sir, ano yung next step sa process natin? We're just going to add, pre. I-add mo lang yung mga values na to. 42, 45, 50, and 53. So, pag pinag-add mo yan lahat, we would have the value of 190, di ba? So, yung total na 240, ibabawas natin yung 190. Matitira na lang is 50, pre. So, we would have letter B as the final answer. Tama! Ang gagaling ng mga classmate ko, Ang gagaling ng mga classmate ko. Classmate ko ba kayo? Estudyante ko kayo? Parang tropa lang eh. Tapos di kayo nagpa-follow. Tropa, follow, tropa. Yeah, follow na ako,
Di ba kayo natutuwa sa akin niya? Ala, end live ko na to. Pag di ka natutuwa, end live ko na to yan. Guys, i-follow nyo din na yung blue up ko. Dito nyo makukuha yung worksheet mamaya, oh. Dito nyo makukuha yung worksheet ko mamaya, oh, sa blue up. Pag 250k top-tops, 9 items na lang, di kayo nagta-top-top. Kayo bahala. Wala kayong answer key. Wala din kayong worksheet. Di kayo nagta-top-top, ya. Dito nyo makukuha, ah. Sa red up. Ay, sa blue up. Guys, pag pinost ko yung kwan ko, ha, pag pinost ko yung answer key, mag-comment kayo. I-comment nyo pag, anong tawag na to, pag pinost ko yung answer key, comment nyo thank you. Hindi ko dinidelete, no? Never ako nag-delete, guys. Andito lahat ng answer key ko, guys. So, hindi ko dinidelete, guys. Nandito lang lahat. Tapos, yung replay, mapapanood nyo dito. Bisaya kayo. Hindi, guys. Ilocano ako, guys. Full-blooded na Ilocano, guys. Dito, guys, yung replay. Kay Sir Arcs. Sa YT. Okay. Guys, sa number 30, what is your answer? What is your answer for number 30? Anong sagot sa number 30, yan? Anong sagot? Anong sagot? Plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, plus 14, pre. Diba? Even numbers yung ina-add, pre. 40 plus 14 is 54. Okay? Whew. Sino yung Sherry and Lily? Di ko kilala yun, guys, ha. Guys, wala akong kilala, guys, na Sherry. Wala, guys. Okay. So, number 31 na tayo, pre. So, 31, guys. Sabi dito. Kamastard. Hindi, guys. Yung project daw, nagre-require siya ng 900 na worker days. Okay? 900 na worker days yung kailangan ng project. Ngayon, ilang workers yung kailangan para matapos in 25 days? Para matapos yan in 25 days, you're just going to divide. Okay, divide lang. Yeah. Cancel. 900 divided by 25 is 36 workers ang kailangan. Letter D. Wala akong kilala. Guys, huwag kayong mag-comment ng kilala nyo ako. Wawain ako ng girlfriend ko, guys. Wala akong kilala, guys. Legit. Mga bad kayo, i-end live ko to, guys. Huwag yung pag-overthinking yan, guys, ha. Pag kayo, guys. Pag kami nag-away, guys, di na ako magla-live everyday. Ha? Ni Mama, gatong si Mama, guys, awayin daw ako. Wag. Eto, guys, circumference daw. Pag circumference kasi ng circle, may dalawang formula. May pi multiplied by diameter at saka may 2 multiplied by pi multiplied by the radius. Depende sa given, guys, ha. Pag given yung diameter, imumultiply mo siya sa 35. Eto, times 35. Pag radius naman, 2 pi r. 2 pi r. Okay? Pero diameter yung given. Kaya ang gagawin natin is pi muna. 22/7 times 35. Thank you, Senki. Dahil dyan, Senki, may shoutout ka sa worksheet ko mamaya. Nasa yun na isang shoutout. Si Senki. Thank you so much, pre. Wait lang, susulat ko dito, tapos ilalagay ko sa gilid. Kasi popost ko ito mamaya, masasali pangalan mo. 35 divided by 7 is 5. Natira is 22 times 5. 110. Thank you, Dri. Ikaw din, Dri. Ilalagay ko din pangalan mo. Wait lang, ha. So, ito na yung circumference. Dri. Ikaw, Dri. Sali ka din. Pagod na ang bunganga ng teacher. Ng tagaturo. Ha? Pagod na ang bunganga ko. Oh, guys. Ulit, ha. Sa Sunday class ko,
35 slots na lang, okay? 10 a.m., 35 slots. Tagdagdag ako kasi ang daming naubusan last week. Sa Sunday class ko, 10 a.m. may 35 slots pa. Sa 7 p.m., 35 slots din. 50 pesos lang siya per session. Okay, sa Discord tayo. Paano mag-enroll? DM lang kayo. Para saan? CSE, FOE, NAPOLCOM. Mga ganyan na exams guys, mga basic sa math lang tinuturo ko guys eh. Mga shortcuts, paano maghimay ng topics. Guys, yung isang session, it would range up to 2 hours to 2 hours and 30 minutes. Depende guys sa pacing natin guys. Depende sa pacing natin. Okay, math ha? Math. Math lang tinuturo ko guys. Di ako marunong magturo pag English. Tingit Kuya Taba and kay XXII. Wait lang nga kuya, isusulat ko yung pangalan mo, Kuya Taba. Last 6 numbers na tayo guys ha, kaya don't forget to tap and follow me. Thank you so much. Dito guys, paano po sumali? DM lang kayo sa TikTok guys. Sa number 38 naman. 48 daw is, from the word is guys, is equal to 40% ng isang number. Okay? 48 is 40% daw ng isang number. Guys, hindi ako teacher guys ha. Tambay lang tayo. Ngayon, what you're going to do is you're going to divide both sides lang by 40% pre. And remember, di ba? Pag nagdi-divide tayo ng percentage, you would need to multiply it sa 100. Matik na yan guys. Automatic na pag nagdi-divide tayo ng percentage, imumultiply mo yan sa 100, pre. Okay. Sir, paano mag-divide? Paano mag-divide, sir? Di ko alam. Kung ano yung nasa taas dito, siya yung nasa loob, pre. And then, kung ano yung nasa baba, siya yung nasa labas natin. 48 divided by 40 is 1. 1 times 40 is 40, pre. 8 na lang yung natitira, di ba? You're going to add a decimal place, and a 0. I-bring down mo lang dito yung 0, pre. 80 divided by 40 is 2, and 2 times 40 is 80, pre. So, all in all, magkakaroon tayo ng 100 times yung value na to. Okay? 100 times 1.2 is equal to the number. So, yung number natin is 120. Okay? 75% daw neto. Guys, alam niyo ba yung shortcut sa 75%? Guys, alam niyo ba yung shortcut sa 75%? Guys, yung 75%, pag gagawin nating fraction, it is equal to 3/4 ha. Ayan yung shortcut natin. Okay? Ngayon, yung 120 na yan, imumultiply mo lang yan sa 3/4. In which, ang process is, you're just going to divide and then multiply. Makukuha mo na yung sagot. 120 divided by 4 is 30 times 3. Ang sagot natin is 90. So, it would be letter A. Wait lang guys, i-check ko lang yung DM ng girlfriend ko guys. Nako po, nagagalit na yan. Guys, ipapag-guidance ko kayo lahat. Lahat kayo 1.7k na nanonood. Thank you, it's me, May. Lahat kayo, ipapag-guidance ko. Inaway na ako ya. Inaway na ako ya. Yo, wag niyong sasabihin kilala niyo ako ya. Di ako lumalabas ng bahay oh. Bantos ka dyan na. Block ka muna sa live ko. Bawal yan. Guys, yung replay mapapanood nyo dito, okay? Panoorin nyo yung replay dito. Kay Sir Ark sa Red App. Okay guys, mag-send kayo ng gift, pampalubag loob. Ako na bahala sumuyo. Wala na kayong kasalanan. Basta mag-send kayo ng gift. Kasalanan nyo yun eh. Guys, eto yung blue up ha. Dito nyo makikita mamaya yung worksheet. Uy, 17k na ako guys. Guys, dito nyo makikita yung worksheet mamaya pag naka-reach tayo ng 250k top-tops. Okay? 250k top-tops, makikita nyo yung worksheet ko dito. Thank you, Maymay. Ipopost ko mamaya. Okay, we're going to proceed again. Dalawang dice. Okay. Alam niyo ba yung dice, guys? Di ba yung dice is yung inaalog, tapos binabato?
Yung binabato na gano'n, yung madami, yung 6 sides. Yun. Pag isang dice, ang probable outcomes ni 6. Pag isang dice, ha? Pag dalawang dice, ang probable outcome niya is 6 times 6. So, meron tayong 36 possible outcomes. Ay, 36 yung possible outcomes natin pag dalawang dice. Sir, ano yung sabi sa statement sa question? Probability daw, yung sum nila is 9. Take note ha, yung dice, 1 hanggang 6 lang. Bawal lumagpas ya. Okay? Bawal lumagpas. Ito yung unang dice, ito yung pangalawang dice natin. Okay? Dito, pwedeng maging 6, pwedeng maging 3. Pwede namang mabaliktad. Pwedeng maging 3, pwedeng maging 6. Pwedeng maging 5, pwedeng maging 4, pwedeng maging 4, pwedeng maging 5. Okay? Ayan na yung dice, pre. Ilan yung possible na lumabas? Ilan ang possible na lumabas? 4, di ba? 4 out of 36 possibilities. In lowest term, kasi lowest term lahat ng sagot, always remember, ang sagot natin is 1 over 6. 1 over 9, sorry. Okay? This is letter C. Okay? Guys, nakakantok ba yung boses ko? Ba't purong ganyan yung pinagpo-post nyo dati? Ay, pinagko-comment nyo. Naantok na ako sa boses mo, sir. Huwag naman. Huwag kayo matulog, guys. Sino ba yung Rene, guys? Wait lang nga, guys. Isa-search ko lang si Rene. Sino yung Rene? Di ko kilala yun, guys, eh. Guys, huwag na kayong mag-comment. Okay, sa number 35, guys. Dito, guys, ang gagawin niya is ganito. Saan nakuha yung 4? Ayan, 4 outcomes, di ba? Guys, di kasi ko yung nagiginig, guys. Tapos pinapaulit nyo. No? Ayan, 4 possible outcomes. Ayan, Di ba kasi yung dice? Ano ba yung dice? Wait lang, ipapakita ko sa inyo yung dice saglit. Sino yung Safari ko? Di nyo ba na alam yung dice, guys? Wait lang, guys. Ipapakita ko sa inyo yung dice. Ito yung dice, guys, oh. Ayan yung dice. So, meron siyang 6 sides, di ba? May 6 sides siya, di ba? So, yan, oh. Yung 6 sides na yon nag-equivalent sa 1 hanggang 6. Ang hinahanap is yung sum dapat, yung dalawang number, pag pinag-plus mo, is sakto sa 9, di ba? 6 plus 3 is 9. 3 plus 6 is 9. 5 plus 4 is 9. 4 plus 5 is 9. So, ilan sila? 4, di ba? Ilan yung possible outcomes? 36, di ba? 4 over 36. In lowest term, 1 over 9. Okay? So, number 35 naman, guys, you're going to combine like terms ulit. Guys, always remember ha, yung positive magiging negative, yung negative magiging positive. 8x, yung positive 5x sa kabila is negative 5x. Is equal to 55, yung negative 20 magiging positive 20 sa kabila. Okay? 3x is equal to 75, friend. Now, just divide both sides by 3, yeah? So, our x would become 25. Okay? Foil method. Hindi mapo-foil, guys. Yung foil method is for multiplication lang. Yo. Ulit, guys, ha. Please, do enroll sa akin. Sa Sunday, 35 slots left pa, yung 10 a.m. class. Sa 7 p.m. class, may 35 slots pa rin. Okay, kaka-open lang, kaya buo pa yung slot. 50 pesos per session, 2 hours or more or less. More or less 2 hours. Depende sa pacing. Pang CSE, pang FOE, pang NAPOLCOM, kahit ano. Pwede yan, basta nyo alam yung basic math. DM lang kayo para makapag-enroll. Pag naubusan kayo ng slot,
Wala na. Next week na naman yung mga slot. Pag hindi nag-renew yung iba, pag nag-renew sila, di wala. Wala kayong slot ulit. Kaya mag-slot na kayo ngayon. Number 36 guys. So number 36 sabi, a salary of 40,000 pesos was increased by 10%. So focus tayo sa first part. Sino yung nag-gift? Thank you, Maymay, sa gift. Yung 40,000 daw, tumaas siya ng 10%. Take note guys ha, ang 10% ng 40,000 is 4,000 pesos. Ayan yung 10% niya. So, you're going to add 4,000 pesos dito. So, all in all, nung first na raise niya, nagkaroon na siya ng 44,000 pesos. Okay? 44,000 pesos na yung first raise niya. Unang raise ng sahod. Pangalawang raise ng sahod naman. Diba, ito yung boss. Ay, ito yung boss. Ako yung boss mo, ya. Ako si boss. Boss Arts. Comment nyo, boss. I-comment nyo, boss. Boss, dapat, boss. Comment nyo, boss. Ako yung boss niya. I-comment nyo yung boss. Si boss. Tapos ikaw to. Maliit ka lang na tao, ya. Yan. Ikaw, 40,000 dati yung sahod mo. Mabait ako eh. Mabait ako, dinagdagan ko ng 10% yung sahod mo yan. So, 44,000 na bago. Tapos, mabait ulit ako ya. Sobrang bait ko. Dinagdagan ko ulit ng 5%. Okay, iba 5% mo to guys. Okay, ano yung 5% neto guys? Ang 5% yan guys, eto. Diba 44K na? Yung 5% niya, kukunin mo na natin yung 10% ha. Ang 10% niyan is 4,400. Ang 5% is kalahati neto, so 2,200 na lang yung may dadagdag dito. So plus 2,200 pesos. So 46,200 pesos. Ang sagot dito is letter C. Hindi letter D guys, okay? Always remember, di ba ako yung boss, ako yung masusunod? Di, kung 15% lang din sana yung raise niya, pinag-isa ko na. Ako din kasi gumawa ng question eh. Di ba? Kung gusto kong 15% yung increase, di sana hindi ko na nilagay ito. Di ba? Kaya nga pinaghiwalay ko para makita ko sa inyo, ipakita ko sa inyo yung difference. Di ba? Yung pinagkaiba nila. Itinaas ko muna yung sahod mo, tapos itinaas ko ulit. Sir, bakit doble? Kasi mabait akong boss eh. Di ba? Mabait kasi ako. Di ba mabait kasi ako? Ala guys, nakakalimutan niyo agad yung shortcut sa 10%. Ang shortcut sa 10% ng number is you're just going to move one decimal place to the left. Ayun yung shortcut. Ayun shortcut. Doon ako yung 4K. Guys, kung na kayo, follow na kayo, tapos tap. Tapos mag-send kayo ng gift. Mag-send kayo ng gift. Please give me gift. Sige na, guys. Thank you, Dave. Guys, ano yung median? Di ba median is gitna? Ano bang chine-check sa median? Guys, ang chine-check sa median, guys, if naka-arrange muna. Arrange is smallest to largest. Okay? Sandal mo sana ang ulo mo sa una. Katawan mo ay... Dito guys, di ba? Saan yung gitna? Ayan ang gitna. So, letter E. Tama. Number 38. Area, guys. Ang area ng rectangular is length times width. Length width. Ano sagot? 24 times 22. So, 528. Mom, by 24 ko I'm just 22 years old. Okay? Guys, enroll na kayo ha. Enroll na kayo. 10 a.m. class, 35 slots pa natira. 7 p.m. class, 35 slots din natira. Pang CSE, FOE na Polcom na math. Okay, math. 2 hours to 2 hours 30 minutes per session. You can just DM. DM lang. No, DM lang kayo para makapag-enroll kayo.
Sa TikTok na kayo mag-DM, guys. Tapos, since last number na to, you can see the worksheet here mamaya. I guess, hindi na nyo na-reach yung 250k eh. Guys, 250k top-tops, ipopost ko yung worksheet dito mamaya sa Blue Up. Okay, sa Blue Up, ipopost ko yung worksheet dito. Tapos yung answer key, kasi hindi nyo na-reach eh. Aray ko. Tapos guys, yung Red Up naman, dito nyo mapapanood yung replay. Yung replay, mapapanood nyo dito. Okay, bibigyan ko kayo ng time para mag 250k top-tops. Mga problema. Anong sagot nyo guys? Anong sagot nyo? Iyong malilimutan habang tayo'y magkayakap sa dilim. Ba't hindi nag-off? Habang tayo'y wala kayong answer? Magkayakap sa dilim. Ayun o, dilim. Dilim. Guys, anong sagot nyo? Anong sagot? Ayan. Anong sagot? Tama. Kasi pag speed, it is just distance divided by time. 70 ang sagot. Guys, I'm gonna give you time to reach 250k top-tops and mag-follow na kayo kasi di pa kayo nagpa-follow, karamihan sa inyo. Dito nyo mapapanood yung replay and you can see the worksheet here later. I'll post it dito mamaya. Okay. Sinta ikaw na ang tahanan at mundo sa yan guys, so yung socials ko. Guys, GG's na guys. See you tomorrow. Anong oras kayo bukas? 7 p.m. tomorrow guys ha. And sa gusto magpa-slot guys, sa gusto magpasali sa slots, you can just DM me guys. DM me for the slots guys. Kasi pag naubusan kayo guys, I'm so sorry. Hindi na ako pwede mag-accommodate pa ng more than 35 persons sa Discord meet natin. Kasi, pag sakto lang yung tao guys, sakto lang din yung mga makakapag-listen na maayos. Okay? Again guys, you can follow here. Dito nyo makikita yung worksheet. Antayin nyo na lang. Costing. Di ko alam kung may costing ako. Number problem, try ko. How much? Guys, it is just 50 pesos per session ha. Math lang tinuturo ko guys ha. Baka mag-expect kayo. Guys, 50 pesos lang per session. And pag nasendan ko na kayo ng payment method guys, isend nyo na agad yung payment nyo ASAP. Kasi, kung maunahan kayo sa slot guys, gaya last week, maraming naubusan ng slots. Wala din, ibabalik ko din yung mga extra na bayad nyo. For example, di ba, naka-full na ako ng 30 slots. Wala na guys, GG na ako, ipopost ko na lang kahit hindi nag 250k top-tops. Pero pag bukas, di pa rin nag 250k, wala na, di ko na ipopost. GG's guys, for 2 hours, yes guys, 2 hours plus pa, depende sa pacing ng pagsasagot ko. Kasi 50 items ako madalas 50 items or more. Tapos may mga extra items pa sa side. Okay, GG's guys, thank you so much pre, abangan nyo na lang sa Blue Up ko yung worksheet nyo. Okay, mamaya guys, ipopost ko lang, magre-reply muna ako ata. GG guys, thank you so much pre, bye bye.